Kung ikaw ay malapit sa mata, makikita mo kung nasa may western side ka o nasa kaliwa ka ng bagyo, ang bagyo papunta sa kaliwa ng ating screen. Kung nando ka sa kaliwa ng bagyo, dadaanan ka, ang hangin mo galing sa norte. Makikita mo yung hangin na yan. Ngayon, pag lumagpas yung mata noon o hindi ka dinaanan, pag lumagpas yung mata, ang hangin mo na ngayon galing sa south. Pero kung ikaw ay nasa gilid ng mata, kasi pag dumaan sa iyong gitna ng mata, nagkakaroon ng kalmada. Mawawala yung napakalakas na hangin. Akala mo tapos na yung bagyo. Clear skies, walang kahangin-hangin. And then suddenly, pag natapos na yung mata, the same strong winds na naranasan mo nung before, biglang babay. Yung naranasan nila, Jiggy, dun sa Tacloban, dumaan sila, yung mata, dumaan sa gilid ng Tacloban. South of Tacloban. Pero si Mika Papa nasa Palo. Oo. Yung mata dumaan sa Palo. Oo, yun. So, yung kanilang, I think yung kay Mika halos, edge ng mata. Nung mata kaya, walang tigil yung hampas ng hangin. Hindi nila naranasan yung kalmadang oras. And then, tuloy-tuloy yung kaya makikita mo. At ang sinasabi ni Mika, nabibingi raw siya. Parang sumakay sa seroplano, which is true kasi yung pressure doon sa tabi ng mata na yon, base doon sa nababasa ko rin, the lowest atmospheric pressure na naitala sa isang bagyo. So, parang yung atmospheric pressure na baba na nararanasan mo pag lumipad ang eroplano, halos yun ang naranasan nila, nasa ibabaw sila ng lupa. Kaya parang nabibingi sila. At kaya nagkaroon ng napakalaki at mataas na storm surge. Na parang, parang may propeller yung dagat, no? Na may giant propeller na talagang pinalilipad na yung tubig. May propeller yung dagat at yung atmospheric pressure na mababa na yon, hinahatak nun yung tubig papaitaas. Kaya yun ang may pagkakaiba. dalawang puwersang ganon. Yun ang pagkakaiba ng storm surge sa tsunami. Yung low pressure area plus action ng malakas na hangin, yun ang nagtutulong para umangat yung tubig, itaboy sa lupa at bahain yung lupa. Plus, kung meron kang high tide o aabot pa ng 1 metro, dagdag yun. So, doble-doble. Yun yung mga kondisyon para tumaas ng husto yung tubig doon sa lugar na kinalalagyan. Okay, alam natin na magkaiba yung sanhi ng tsunami sa storm surge. Pero yung impact niya, halos pareho. Halos pareho. Lalong-lalo na kung yung pinag-uusapan nating bagyo, yung katulad nitong si Yolanda. May mga bagyo na pwede rin magdulot ng storm surge, pero siguro 2 to 3 meters or 1 meter the most, kung ano. But nonetheless, ang ultimong dulo niyan, babahain yung mga coastal areas. Baka hindi lamang 50 meters away from the coast, kumisan posibleng baka 1 kilometer pa, yun. At rumaragas ang tubig yun na tatangay doon sa mga bahay, sa mga tao, pagbalik noon sa karagatan. And it just so happened, itong Yolanda, ang dinaanan pa niya, napaka-populated na regions. No? Yun. Eastern Visayas, Central Visayas, Western Visayas, Mindoro, and then Northern Palawan, Coron, which is also a populated place. So, yun ang pagkakaiba. Unlike before, nung dati kasi, may nangyayari ng mga storm surges, pero kukunti pa yung tao. Ngayon, ano ang ginagawa natin? Lahat ng mga resort, lahat ng mga building, mas malapit sa dagat, mas gusto ng mga tao. At yung pinakahuli yatang signal number 4 natin, nasa Batanes. Yun ang so isa medyo pa. malayo sa mga population centers. Kawawa yung mga tao doon, no? Pero hindi katulad nito na marami munang dinaanan bago lumabas ng Philippine Area Responsibility. Nabanggit mo yung Batanes. Signal number 4, Odette. Ngayong taon lang na ito. Ano ang Batanes? Ang Batanes, mga nakatira dyan, sanay na sa bagyo. Kaya bato ang bahay. Maliliit ang bintana, makakapal ang dinding. Pero after, nung dumaan yung Odette, ang Batanes, devastated. Considering na sila sanay na sa bagyo. How much more itong Samar, Leyte, Aklan, Capiz, na hindi talaga sanay. Okay, nabanggit mo yung Batanes at yung kanilang adaptation dahil sanay na nga sila at nabanggit mo rin yung preparasyon. Ano naman yung lessons moving forward? Kasi nagkaroon na tayo ng storm surge dito sa Luzon, no? Dito sa ating Metro Manila. Nabanggit mo yung Rojas Boulevard, yung Baywalk, pero hindi ganito. No? Is there a way to, first of all, can this happen on this side of the country, sa western side naman? Ito nanggaling sa east. Pwede rin mangyari itong ganito kalakas na hangin at storm surge sa western side ng Pilipinas? It's possible. Ang mangyayari yan, galing pa rin sa Philippine Sea yung bagyo. Pero instead of passing Visayas or Mindanao, this time, pwedeng Luzon, pwedeng Metro Manila,
pwedeng sagasaan yan yung Quezon Province, and then Central Luzon, o kaya Southern Luzon, and then dadaan sa Metro Manila. Isang napakalakas na bagyo. Before, hindi natin inaasahan na ito yung merong hangin na halos 300 kilometers per hour yung lakas. Pero nangyari. So, sabihin natin, pwede bang mangyari ito sa Maynila? Yes, we can say pwedeng mangyari ito. Paghahanda. And there are millions of people living, hindi lang sa Metro Manila, of course, yung coastal area dito, Cavite. Batangas, okay. And then northward, Bataan. La Union. La Union, yun. So, yun ang isang ano natin. Now, ang isang tanong ay, nakahanda ba tayo? Siguro yung hangin at yung lakas nito, definitely, kayang gibain ito kahit anong istruktura. Ang isang ano ngayon yung paghahanda. Marami tayong dapat paghandaan. Kung tayo naghahanda sa isang napakalakas na lindol, siguro, paghandaan din natin yung isang ganitong napakalakas na bagyo. Okay, ayon sa datos ng Project NOAA ng DOST, aabot sa 5.3 meters o katumbas ay 17 feet. Ang highest predicted storm tide sa Matarinao Bay sa Eastern Samar, dakong mag-aalas 10 ng umaga noong Biyernes. Yun ang isang ano. So yun, estimate yun, Howie, no? Base yun dun sa may mga numerical models na sinasimulate, pagsasama-samahin yan, lakas ng hangin, orientation ng coast, and then tide, and then ito yun. Posibleng ito yung mangyari. So yun, yung mga forecast lamang, estimate lamang yun. And I think what happened, it's more than, plus, yung action ng malakas na alon. So yung storm surge, hindi lamang yan yung dumarating lang sa yung tubig. Kung hindi, at nakita naman natin doon sa TV yung isang babae na nakakapit na siya. Pero dahil tumataas yung tubig and at the same time, humahampas sa kanya yung alon. So yun yung nakita o naranasan ng ating mga kababayan. Yun, nabanggit mo nga yung mga ulat natin to the human side of weather, no? Nabanggit mo kanina nasa Pag-asa pa kayo. You were a Pag-asa meteorologist and forecaster for many years. It was more of a technical job, di ba? You were measuring wind speed and velocity and various other things that you do in Pag-asa. Ngayon na nasa media na kayo, parang nagbago yung inyong pananaw. Kinikwento mo sa akin kanina, you're still doing the technical aspects of your former job, but at the same time, meron ng very powerful human element na itong ginagawa nyo. Yeah, totoo yun, Rafi. At ako, Howie. At ako ay naapektuhan na. Hindi lang ito ngayon. Before last year, yung Typhoon Pablo, na we keep on warning the public, halos isang linggong singkad yun, at ganito rin ngayon, no? Ilang araw bago tumama yung bagyo, hindi tayo nagsasawa sa pagbibigay ng babala sa mga tao. And then, after na dumaan ng isang bagyo, makikita mo na naman na ilang buhay yung nawala, ilang milyong tao yung naapektuhan. Nung nandun ako sa Pag-asa, pagkatapos ng pagdaan ng isang bagyo, back to normal kami. Mag-forecast ka uli, maghanap ka na uli kung may bagyong darating, and then that's it. Kung may nakikita ka man sa radyo, sa TV na naapektuhan, sa tingin mo, that's part ng pagdaan ng bagyo. Ngayon hindi na, nung nandito ako, na halos sa minuto ko na pagtingin sa nangyayari, nasusubaybayan ko kung ano yung nangyari pagkatapos ng isang binabantayan mo. Ang ano kasi nung binabantayan natin to Hindi ito yung kahapon dumating, eto na ngayon. Ito nakikita natin yung posibleng mangyari. At noon nga, naikwento ko nga na pag tinatanong ako, Mantani, ano ba ang itsura ng signal number 4? Paano mo ilalarawan yung signal number 4? Bihirang mangyari ito. 1, 2, or 3. Okay yan. And signal number 4, hindi mo pwedeng sabihin nga lang na nabuwal yung malaking puno, yung poste, pwedeng ibuwal niya, yung bahay. It's more than that. Ang problema, pag dinescribe mo yung chaos, yung devastation, yung pagkatapos ng isang mapakla sa bagyo, sasabihin sa'yo ng tao, Mang Tani, hindi totoo yan. Sa pelikula lang nangyayari yan. Overacting yung dating mo. So, imbis na sabihin mo yon, iano mo na lang, di ba? Pero ngayon siguro, sa nangyari ngayon, magiging eye-opener yun na. Pag sinabi ng warning agency na ganito yung inaasahan natin, dapat pagandaan natin. At kung hindi mangyayari,
we should be more than thankful na hindi natin naranasan. At saka yung challenge palagi sa katulad ninyo yung kailangan itimplahin din para hindi sobrang maalarma naman yung publiko. Yun nga. So it's a really balancing act for you and also for us. Yes. So may you continue with that mission. Maraming salamat, Mang Tani.